today, I will be doing a review and swatches ng Jordana Twist and Shine Moisturizing Balm Stain. I have 8 of them. This was sent to me for review by Beautyholics, All About Beautyholics. If you want to check them out, ilalagay ko yung link as usual sa description box down below. I have here lahat ng shades na available. Ang ganda ng color selections nitong balm stains na to kasi these are perfect for everyday use, and since balm stain lang siya, based on sa paggamit ko, hindi siya ganun ka high maintenance na lip product, hence these are good for everyday use. Kung familiar kayo sa Revlon Just Bitten Kissable, ano nga yun? Revlon Just Bitten Kissable, ay, nabura na. Ano nga to? Balm stain. Ito siya, actually. Kamukha niya. Almost the same. So, pero ang difference nila is the price. Mas mura yung Jordana. I think almost half nung price ng Revlon Just Bitten Kissable Balm Stain. Pero yung haba ng pangalan, ganun din. Jordana Twist and Shine Moisturizing Balm Stain. Ito, Revlon Just Bitten Kissable Balm Stain. Ang haba ng mga pangalan nyo. In comparison sa kanilang dalawa, mas may shine. Kasi nga, twist. Mas may shine yung Twist and Shine. Kasi yung pangalan, Twist and Shine. Pero dito sa Sweetheart Valentine, okay naman yung pigment sa akin. Kung ano yung itsura niya dito, ganun din naman yung lumalabas sa lips. Pero, longevity, mas tumatagal, mas nagsustain sa lips ko itong Jordana. Pero, mas gusto ko yung amoy nito. Kasi, amoy peppermint, amoy mint, relaxing. Malaking factor lagi sa akin yung smell eh. Tsaka yung feeling, malamig kasi siya sa lips. Kaya, yun lang ang hinahanap ko dito. Pero anyway, let's focus now dito sa Jordana Twist and Shine Moisturizing Balm Stain. Sa lahat ng shades, itong nude chic lang yung napansin kong may glitters. Hindi naman siya bothering for me, okay lang sa akin. Pero pag matagal na kasi siya sa lips, ang naiiwan na lang yung glitters, wala na yung stain. Low maintenance siya, hindi mo kailangan tingnan sa salamin, kung nag-bleed or what, kasi nude naman siya. Yun lang yung glitters niya, medyo sana lang hindi na lang nila nilagyan. Pero care bells, okay lang. The rest, okay naman silang lahat. Pero ang pinaka-favorite ko dito, maliban dito sa suot ko ngayon na which is, ang suot ko ngayon is yung Cranberry Crush. And it's a berry color. As you can see, I love it. Pigment niya talagang, yung color payoff, very rich. At saka talagang nagsustain siya sa lips. Ayan ang itsura niya, para siyang crayon, para siyang jumbo crayon. Tapos, iti-twist mo rin siya sa ilalim, so hindi mo kailangan i-sharpen, kasi ganyan lang siya. Tingnan natin kung hanggang saan aabot, kung gaano siya karami. Ayan lang siya. So, ito na yung 2.7 grams. Saka kung ano yung kulay na makikita mo here, yun din naman yung kulay na makikita mo pag ni-swatch mo. So, parang it's true to its, paano ko ba sabihin? Kung ano yung itsura niya, kung ano yung kulay niya, ganun din yung magiging itsura niya sa lips. Yung sa smell niya, amoy something sweet. Parang amoy candy, parang ganun. Sa longevity naman, yung shine madaling mawala. Pero yung stain, talaga nagsistain siya sa lips. Itong suot ko ngayon, Cranberry Crush, and yung Rock and Rouge, talagang tumatagal siya sa lips. Sa paggamit ko sa kanya, hindi ko naman na-experience yung nag-dry, yung nagbalat yung lips ko. Hindi. Actually, mas moisturizing to compared dun sa Revlon Balm Stain. If you ask me, mas moisturizing to. Kung hindi kayo mahilig sa, yung glossy or yung shiny na lip product, pass na lang kayo dito kasi shiny. Lahat ng shades dito, they are shiny. Pero yung may glitters, isa lang. Yung nude chic lang. Kaya ako shinare pala to sa inyo kasi it's a cheaper alternative sa Revlon Balm Stain. Pero actually, mas gusto ko to kasi all of the shades are very wearable. Pwede nyo gamitin pang araw-araw.
and easy to apply, walang ka-hassle-hassle. So, ang isang peraso is 225 pesos. Ang mura lang. Okay, kung ako yung papipiliin, mas gusto ko na to kasi 225 compared sa 550 na Revlon Balm Stain sa mall. Half the price. Okay na to kasi mas maganda. Actually, mas maganda yung pigment niya para sa akin. And mas long-lasting siya. Ito ay based sa aking own opinion. You can also share your experience with it. Kung nasubukan niyo na itong Jordana Twist and Shine Moisturizing Balm Stain, comment lang kayo sa comment section below para ma-share nyo sa iba. Okay, so I think that's it. If you wanna get one for yourself, kasi I think hindi to available sa mall, ilalagay ko yung link ng All About Beautyholics Facebook page and Instagram. Ilalagay ko sa description box so you can check them out. It's only 225 pesos and yes, it's mura. Okay, so let's move on sa swatches. If you want to see more photos and swatches nitong Jordana Twist and Shine Moisturizing Balm Stain, ang hirap, ang haba, ang haba. Lalagay ko yung link ng aking blog post sa description box. See you again in my next video. Bye! Traffic doon, no? Dito kami sa may... Asan tayo, love? Yung dating ano... Ang pangalan nito? Metropolitan Theater.